Jure, 30 years old, nakadala sa Verde Heights. Ate ako ni Kuya Lawrence. Tapos dito ko siya. At ang mga pinsan ko. Alam mo na mag-ganak ko kami dito. Ayan. Next, tapos muna sa'yo. Nene po, 12 pala. 30 na pala ako. 13 years old po, nakatira po sa Grace po. Ayan. Sige, lead us in devotion. Pray. Let's pray po. Lord, maraming salamat po. Lord, pinatatalan po sa inyo ang mga generation ng yan. Gabayan niyo po sila at Lord, nawayang lumabasan po sa kanyang bibig ay tahan na po rin po rin namin. Amen. So, ayan po. Ito po yung statement of faith at number 5 na po kami. So, yung topic po namin, we believe in the present ministry of the Holy Spirit whose indwelling enables the Christian to live a godly life. So, makibukas po tayo sa John 3, verse 5 to 8. At sumagot si Jesus, tandaan mo, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang isang tao kung hindi siya ipapanganak sa tubig at sa Espiritu. Nagpunta na ng camera. 6. On na yun. 6. Pinapanganak ng magulang isang tao, physically. Pinapanganak naman siya ng Espiritu, spiritually. 7. Huwag kang magtaka sa sinabi ko, kailangan ipanganak kayong 8. Nararamdaman ng hangin at umihip ito kung saan nito gusto. Maririnig mo yun. Pero, hindi mo alam kung saan yun galing, kung saan pupunta. Ganon din ang mga pinanganak sa Espiritu. So, ang explanation po sa verse na to ay, kailangan muna natin tanggapin si Jesus at ipanganak muli, hindi sa literal na pagiging sanggol. Na pagiging sanggol muli, kundi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig ng Espiritu simula nang tinanggap natin si Jesus Cristo na ating tagapagligtas at na mamumuhay ng naaayon sa Kanya. Ang makabukasan din po tayo sa Acts 1 verse 8 po. Amen. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi o sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Ang saan din po sa Acts 4:31. 31. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinag-iipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. So, ang explanation po dito ay sa unang tumanggap kay Jesu Cristo ay tatanggap ng kapangyarihan na nagmumula sa Espiritu Santo at buong tapang na mangangaral ng salita ng Diyos at maglilingkod sa Kanya ng buong puso. So, ayan, nakibukas naman po tayo sa Romans 8, verse 9. Romans 8, verse 9. Verse 9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ng Kristo, hindi kayo Kristo ang tao. Ang sinasabi yung ang katawan natin ay templo na ng Espiritu ng Diyos. Hindi na tayo nabubuhay na ayon sa laman. Hindi na tayo nabubuhay na ayon sa mundo. Pag sinabing ayon sa laman, ito yung mga maling gawain tulad ng pag-inom, pagbibisyo, pagbabarkada, pagsisinungaling, hindi na pagsunod sa magulang, palasigaw at palasambot. Yung kasi yung body of Christ na tayo pag sinabing tawag doon, pag nabubuhay sa laman, ito yung mga makamundong gawain. Gets? Apa?
Tapos yung ano, wala. Wala. Kung wala sa isang taong Espiritu ni Kristo ay hindi kay Kristo ang taong yun. So yung taong, ano, yung makamundo pa siya, hindi niya pa nakilala si Lord. Nangyayari po ba na sinabi niya ng born again na siya pero gumagawa pa rin siya? Siguro yung ano po sila, nakakilala lang pero hindi po nila sinapuso yung pagkakilala kay Lord. Halimbawa, Sunday lang sila nagiging Christian pero 6 days wala na, nasa mundo na po sila. Nagiging pala yung pagka Sunday lang nila kilala si Lord pero sa loob ng 6 days, hindi na nila ulit kilala. So ayan, sa 1 Corinthians naman tayo, 2 verse 14. Pag wala ang Espiritu ng Diyos, sa isang tao, hindi siya makakatanggap ng mga spiritual gifts. Kaya kalokohan lang to. Para sa kanila, hindi nila to naiintindihan kasi sa spiritual na paraan, lang ito talagang naiintindihan. So ayun, katulad nga po nung sinabi ko kanina, ang taong hindi tumanggap kay Yesu Cristo ay walang Espiritu Santo. O kaya hindi nila naiintindihan at ang tingin nila ay isang kahangalan. Kulang sila sa karunungan at iniiwasan ang mga gawaing tama sapagkat wala sa kanila si Jesus at ang Espiritu Santo, kulang sila sa karunungan ng salita ng Diyos. Kasi wala nga sa kanila si Lord. Kaya, ano sa kanila? Ang tingin nila sa ginagawa natin is parang pastime lang, magsasayang lang ng oras. Apa. Galatians 5. So, ayan, dadako naman po tayo sa Galatians 5 verse 16 to 18. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Hayaan niyo i-guide ng Holy Spirit ang buhay niyo. Huwag niyo sundin ang pagnanasa ng katawan. 17. Kontra ang pagnanasa ng katawan sa gusto ng Holy Spirit. At kontra ang Holy Spirit sa pagnanasa ng katawan. Magkalaban talaga sila. Kaya hindi niyo magagawa ang gusto niyong gawin. 16 to 18. Pero, kung Holy Spirit ang nag-lead sa inyo, hindi na kayo maglalago ng Jewish law. So, ayan. At sinasabi dito, hayaan ang Holy Spirit ang mag-lead, hindi ang pagnanasa ng katawan. Ano ba pag sinabi ng pagnanasa ng katawan? Ito yung nagbibisyo, nagiinom ng alak, masinong barkada kaysa pamilya, palaging paggawa ng mali, yung walang control sa mga temptation, ay yung mga pagnanasa ng katawan. Tandaan po natin na kontra ang Holy Spirit sa pagnanasa ng katawan, ganun din naman ang pagnanasa ng katawan sa Holy Spirit. So, yung Holy Spirit po, tama, tapos, ang pagnanasa ng katawan, yung mali. So, lagi silang kasi ayaw ayaw ng tama sa mali, ayaw din naman ng mali sa tama. Di ba palagi po yan silang nag-aaway? Kasi, yung isa tama, isa mali. So, ayaw, kailangan isa lang po yung tama. Ano po yan yung Holy Spirit, halimbawa po, gagawa po tayo ng hindi maganda. Siya na po agad yung mauusap sa atin na mali ang gagawin mo. Kaya yung natin, katawang tao na nasa Panginoon na ayun po yung Holy Spirit yung nagko-control sa atin para po gawin po natin yung tama kesa po sa mga maling nais. So, maragdagan po po. Kung kaya't palagi natin tandaan na ang ating katawan ay templo ng Holy Spirit. Kung kaya pagkaingatan natin at huwag pagkarumihin at huwag paglalagyan, huwag din po tayo magpapatano kasi yung katawan po natin, ito po yung Holy, dito po naninirahan yung Holy Spirit. So, maganda po ba sa Holy Spirit na may katulong katawan natin o anything na nilalagay natin sa katawan? Kasi ito po yung Father of Praise natin. Ito yung Holy Spirit, dyan yung naninirahan. Pero paano po kung hindi ko pa nakikilala si Jesus may tatanang? Sinabi niya yan ni Pastor meron akong
isa dito na kapatiran, meron na po siyang tattoo. Wala na pong magagawa kasi may tattoo na. So, tawag doon, tanggapin na lang po natin si Jesus magbago po. At huwag na anuhin yung katawan natin, pagkaingatan na natin. Hindi na natin dagdagan na. Yes. Sige, go. Kung okay lang daw po, nagtato, pero Pangalan naman ni Jesus. Balik ulit tayo sa tanong. Di ba ang sabi, huwag dumihan ang katawan, templo ng Diyos. Parang tinitisig tayo ng Diablo na porque pangalan ni Jesus okay na, no? Kasi nagigets mo na. Balik tayo ulit sa kautosan na ang katawan natin ay templo ng Diyos. So, hindi. So, ngayon halimbawa, may nakita tayong kapatiran na ganun, don't judge na lang. As long as kinonfess na nila yung sins nila na, Lord, nagkamali po ako. That's it. Kasi once na tinanggap natin si Jesus Christ, our sins are washed out. So, we're clean as white. Kahit ang daming pong pigsa sa mukha, ang daming mong tattoo sa kanya, pero tinanggap mo si Jesus, wala na yan. Okay? So, yun lang. So, yun. Wag na tayo makipagdebate sa kanila. Siguro talagang basta alam natin kung ano yung mabuti, ano yung nasasabi sa So, ito naman po, dadako po tayo sa Ephesians 6 verse 12. Pakibasa po. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang ibig sa sanlibutan ito, sa mga hukbong spiritual ng kasamaan sa ipupawid. So, ayan po. Nabasa niyo po yung Ephesians verse 6 to 12. So, ayan po. Ano po yung pagkakaintindi niyo sa verse na yan? Hindi na sa isa. Go. O, nabasa ka sa inyo ulit. Yes, go. Pwede ko. kung magbaga sa may kasabay, tayo pong lahat kasi magkakapatid po tayo. Pero ang nagkita, kung tayong kaaway po, bad spirit po gumawa ng kasamaan kaya po makakapatid. Any addition po sa verse na yan? Gamay? Ayan. Sabi? Sige. Nasasalita lang siya. Habang nag-iisip si Tito na, salita. Ano po, yung pagkakaintindi ko lang po, parang yung masamang spirit po yung naglilit sa atin na matempo tayo din sa sitwasyon na yun. Kaya nagkakos po siya na magkakalaban natin yung tao. Halimbawa, sa atin ay Kain namin. nagalit po siya. Hindi, nagalit po siya. So, ang mistake ko po, hindi po tayo dito. Ay, blood cell tayo. Siguro po Nahirapan ako. Sorry, nakatutok ako kasi nahirapan ako intindihin na nakikita. Ang tsakit ang ngipin. Kunyari daw po ako daw po, kunyari daw po, nagagalit daw po ako sa kanya. So, imbes daw po na maisip natin na, nagagalit po si Ate Aina, maaway ko na po siya. Imbes daw po, isipin na lang daw po natin na ipag-pray natin siya kasi may pumapasok daw po sa akin masamang espiritu. So, remember, ang temptation, kanina nang gagaling sa kaaway. So, tinetempt ka niya na gumawa ng hindi mabuti. So, yun. Never siya naging physical, but spiritual siya na di ba? Di ba? Ganyan yung kaaway. So, spirit siya. So, yun. Nag-isip si let's go. Go, Ate Sige. Sample lang yun. Sample lang. Magkaibigan kayo. Sa akin po, about purot, sabi po hindi po magkakaaway. So, ibig sabihin po, ang Iblis, meron ding siyang tinatawag na ang pandisip sa akin para tayong Linlang. Nililinlang tayo. para